Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Lunes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon, natatanging araw dito sa dambana ni Santo Padre Pio, sapagkat ngayon ay ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa tulong sa panalangin ni Santo Padre Pio. Idalangin natin sa natatanging pamamaraan ang nangangailangan ng iba-ibang uri ng paggaling sa iba-ibang karamdaman. Karamdamang pangkatawan, pangkaluluwa, pang-isipan, pangkalooban, at iba pang bahagi ng ating buhay. At sa simula nito ating pagdiriwang, humingi tayo sa Diyos ng awa at tawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at mabiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon na nga ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bitel at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang doon ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang.
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos, ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sagay makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Who am I to judge? Yan ang isa sa mga sinabi ni Pope Francis noong 2013 pagkatapos ng World Youth Day sa Brazil. Who am I to judge? Pinagpistahan ng marami at ang akala nila, aba, iba na ang aral ng simbahan. Mas naging mabait ang simbahan. Na tila ba, okay lang kahit ano. Hindi naman tayo hahatulan. Ang totoo, walang bagong sinabi si Pope Francis nang sabihin niyang, who am I to judge? Sapagkat ang aral ng Panginoon na siya ring ipinangangaral at dapat ipangaral ng simbahan ay ito, do not judge. Huwag kayong humatol. Sabi ni Pope Francis, sino ako para humatol? Isinasabuhay lamang niya ang aral ng Panginoon. Ngayon, madalas sigurong mabanggit sa atin o tayo mismo ang bumabanggit, huwag ka namang judgmental. Ano bang ibig sabihin ng maging judgmental? Ito ba'y nangangahulugan? Hindi na tayo pwedeng pumuna ng mali sa iba at sa ating paligid? Ito tolerate na lang natin? Yun bang ibig sabihin ng huwag humatol? Kailan ba natin nasasabing ako, tayo, ay humahatol? Ang paliwanag ng Panginoon ay ganito. Alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata bago mo alisin ang puwing ng iyong kapwa. Ang ibig sabihin pala ng huwag humatol, una, tingnan muna natin ang ating sarili.
baka yung ating ipinupukol na paghatol sa kapwa ay tayo mismo ang gumagawa. Dahil kung magkagayon, tayo nagiging mapagpaimbabaw. Nagiging katulad tayo ng mga Pariseo. Kaya unahing tingnan ang sarili. At yun ang isa sa mga pangunahing laging ipinapaalala ng simbahan. That we make a kind of self-examination. Di ba sa simula ng misa, inaanyayahan tayong tumahimik upang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Uunahin laging tingnan ang sarili. Yun ang ibig sabihin ng huwag tayong hahatol. Unahing tingnan ang sarili. Kaya nariyan ang sakramento ng kumpisal. Kaya nariyan ang turo ni San Ignacio ng examen. Anong ibig sabihin noon? At the end of the day, suriin natin ang ating sarili bago tayo matulog. Ano ba nangyari sa maghapon? Ako ba'y nagmahal sa Diyos ng higit sa lahat? Ako ba'y nagmahal sa aking kapwa gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili? Araw-araw, susuriin natin ang ating sarili. Ikalawang kahulugan ng huwag humatol, hindi natin kita ang isip at loob ng ating kapwa. Ang nakikita natin, yung kanyang salita, yung kanyang gawa, yung kanyang behavior. Pero yung isip at puso, hindi natin nababasa. Kaya kung tayo ay sakaling pupuna at ang ating intensyon ay magtama ng mali, ang ating punahin, hindi yung pagkatao, kundi yung ginawa. Halimbawa, nakita mo yung kaopisina mo, nangupit. Nangupit, simple lang. Nag-uwi ng isang rim ng bond paper. Ang halimbawa ng paghatol ay sabihin mong, ikaw, magnanakaw. Ay, totoo naman. Hindi ba pwede sabihin, mali yung ginawa mong pagkuha ng walang paalam dun sa papel? Hindi mo in-involve ang kanyang buong pagkatao. May mali siyang ginawa, totoo. Pero ang punahin natin, yung ginawa, hindi yung pagkatao. Sapagkat yung pagkatao ay hindi synonymous sa kanyang isang ginawa. Mas malawak, mas malaki ang pagkatao natin kaysa mga ginagawa nating tama at mali. Lahat tayo nakagagawa ng tama, lahat tayo nakakagawa ng mali. Pero yung isang mali nating ginawa, it's not synonymous with my entire person. Kaya kung tayo pupuna, ang punahin natin, halimbawa, yung maling sinabi na mismong narinig natin o yung ginawa na mismong nakita natin. At hanggat maaari, gawin natin ito in private. Huwag in public. Sapagkat ikahihiya ng tao. At baka yung ating intensyon, hiyain din siya. Sabi nga ni San Agustin, hate the sin, love the sinner. Kamuhian ang kasalanan, mahalin ang makasalanan. Sapagkat kapag ang ating hinatulan ay yung pagkatao ng makasalanan, ay para bang hanggang doon na lang siya. Pangatlo, huwag humatol. Huwag nating tingnan ang tao hanggang doon na lang siya. Na wala ng pag-asa, hindi na pwedeng magbago. Maari hindi natin sinabi, but the way we treat the person, parang hanggang dyan ka na lang. Wala ka nang mararating, hindi ka na magbabago, tapos na.
Hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Yan ang dahilan bakit ang simbahan kontra sa capital punishment. Yung parurusahan ng tao na ang parusa ay kamatayan. Sapagkat hanggang nabubuhay ang tao, pwedeng magbago. Yan ang ating paniniwala. Ibig sabihin, hindi natin hinahatulan ang tao. Pwede pang may magandang mangyari sa kanya. Kaya tingnan natin, paano ba ako makitungo sa aking kapwa? Kapag ako'y nagsasalita, ako ba'y nagiging judgmental? Paano ba ako tumingin? Paano ba ako mag-isip sa ibang tao? Ako ba'y nagiging judgmental? Humingi tayo sa Diyos ng awa at tawad sa mga sandali na naging ganun nga tayo, naging ganun ako. Naging mapanghusga sa ating kapwa. Ang Diyos mismo, punong-puno ng awa. Kaya tayo buhay pa sa kabila ng ating pagiging makasalanan dahil may awa ang Diyos. May habag ang Diyos. Kaya nga siguro nagkaroon ng kasabihang bad grass never dies. Because God does not want to condemn the bad grass. Rather, He wants to give them opportunities to change, to be transformed. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Huli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon, Inatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.